Napunta ba ako sa ibang mundo? Bakit ako may kasamang estrangherong lalaki? Ano bang klaseng kwento ito? Congratulations! Napunta ka sa loob ng libro. Ikaw ang itinapong asawa ng hari sa malamig na palasyo at ang misyon mo ngayon ay tungkol sa iskandalo sa palasyo para makabalik sa totoong mundo. Bilisan mong tapusin ang mga pagsubok. Ano? Ako? Naging isang itinakwil na asawa ng hari? At ako pa ang may iskandalo sa palasyo? Sino ang taong ito? Ang masamang karakter sa nobela, si Noble Consort Jin. Wei Xiangxi, ikaw na itinakwil na asawa, nagawa mong makipagkita sa guwardiya ng palihim. Binaboy mo ang palasyo, mga tauhan, tapusin siya para magbayad. Teka, hindi po. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Wala kaming ginagawa, wala talaga. Kadarating ko lang tapos wala na agad ako? Buhay pa ako? Anong nangyayari? Bigo ka sa misyon, pakiulit ang pagsubok. Bilisan mong tapusin ang unang misyon sa iskandalo sa palasyo. Kung hindi ay hinding-hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Diyos ko, bakit ganito? Bakit ang ibang napupunta sa ibang mundo, nagiging mayaman at sikat? Pero bakit ako, hindi lang itinakwil na asawa, nahuli pa na may kasamang lalaki sa kama? Anong hirap na sitwasyon ito? Si Nobel Consort Jin ay may 3 minuto na lang. Para makarating sa tagpo ng iskandalo, maghanda ka na sa pagsubok. Hayaan mo na, hindi naman ako pwedeng humiga lang dito at magpaubaya. Si Noble Consort Jin at ang kaniyang grupo ay malapit na, kailangan kong lampasan ang misyong ito. Hindi ito maaari. Bilis, bilis! Ang lakad! Dito, dito! Pumasok ka. Pumasok ka agad. Magtago ka. Napakawalang hiya mo, Wei Xiangxi. Nagawa mong makipagkita sa guwardiya, nilapastangan mo ang palasyo. Mga tauhan, tapusin si Wei Xiangxi. Teka muna, bakit basta-basta ka na lang nagsasalita ng ganyan? Iyang paninirang puri mo? Maaari kang managot sa batas niyan. Mag-ingat ka baka idemanda kita. Aling mataba, ang nakakita na may kasama akong kahit sino? At gumagawa ng iskandalo rito? Tabi. Narito ang kinakasama mo, ano pa ang masasabi mo? Mga kawal, tapusin siya ngayon din. Bigo ka sa level na ito. Bigo. Bigo. Parusahan siya. Kaya mo ba talaga to? Parusahan siya, sabi. Tapusin na yan. Bigo ka sa level na ito? Bigo? Bigo? Hindi pwede, hindi ako pwedeng sumuko basta-basta. Isang hamon lang ito sa kwento tungkol sa gulong ito sa palasyo. Paano ako matatalo nito? Gayong isa akong 21 siglo na college student? Dahil hindi ako pwedeng tumakas, gagamit ako ng kakaibang diskarte. Huwag kang magsalita. Makinig ka lang sa plano ko. Ang lakas ng loob mo, Wei Xiangxi. Nakipagkita ka ng palihim sa isang kawal, ginulo mo ang kaayusan sa palasyo. Mahal na prinsesa, pwede tayong kumain ng kahit ano, pero hindi tayo pwedeng magsalita ng walang basehan. Sinasabi mong nanggugulo ako. May ebidensya ka ba? Nagagawa mo pang magdahilan? Narito na sa kama mo ang lalaking ito, ititiwalag mo pa rin ba? Mahal na prinsesa? Pagbati po sa inyo? Ito ay, Siya ang bago kong katulong dito sa malungkot na palasyo, si Quizui po. Masyadong malamig ang panahon kaya pinakiusapan ko si Binibining Quizui. Napainitin muna ang higaan ko. May problema ba doon? Gaya ng inaasahan, ang mga tao sa mga kwento ay bulag, hindi man lang nila mahalata na ang lalaki ay nakabihis babae. Buti na lang at ang IQ ko ay 280. Ang ganitong klaseng talino ay sa isang henyong katulad ko lang. Nanggagaling. ang lakas ng loob mo.
Wei Xiangxi, dahil ba matagal ka na sa malungkot na palasyo, kaya nagagawa mong makipagrelasyon sa isang katulong? Ang gulo mo talaga. Ma, makipagrelasyon? Pinainit ni Quizui ang higaan mo sa gabi. At masyadong malapit ang kilos ninyong dalawa. At nagpapalitan pa kayo ng mga makahulugang tingin. Hindi ba relasyon ang tawag doon? Ang panggugulo mo sa palasyo ay hindi mapapatawad. Mga kawal, tapusin na yan. Hoy ate, bakit pati yan binibigyan mo ng mali siya? Kayo bang mga sinaunang tao ay ganito kalawak ang isipan? Namatay ka na ng 99 na beses. Ubus na ang iyong mga revival cards. Kapag namatay ka pa ulit, tuluyan ka nang mawawala at hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Tigil-tigilan mo ako, subukan mo kaya ikaw ang tito? Nagsimula pa lang ako pero sobrang hirap na agad, nakakainis naman. Hayaan mo na nga. Sumuko na lang tayo. Heto ang munting tip para sa iyo. Lumabas ka at maglakad-lakad. Baka sakaling makakita ka ng mga bagong clue. Lalabas? Oo nga, lalabas. Bakit hindi ko naisip yon? Tara. Hindi mabuksan. Bilis, bilis. Kahit saan basta malayo dito. Sige. Napakahusay mo talaga, Wei Xiangxi. Nagawa mo pang makipag-ugnayan sa isang guwardiya. Binababoy mo ang palasyo. Tumigil ka sa pagsasabi ng kasinungalingan. Aling mata mo ba ang nakakita na dito sa silid? Ay, merong gwardiya? Hindi ba't ako lang naman ang mag-isa? Lalaban ka pa. Malinaw kong nakita kanina ang anino ng isang lalaki na tumalon palabas ng bintana. Siguradong siya na iyon, ang lalaking katalik mo. Mga tauhan, tapusin siya. Sandali lang. Bakit? Ngayong malapit ka na mawala, may sasabihin ka pa ba? Sabi ng system ay lumabas ako at maghanap ng clue. Pero paano ko naman malalaman kung ano ang clue na iyon sa labas? Bahala na, gagawa na lang ako ng dahilan. Basta makalabas lang. Tungkol naman doon, ginagawa ito ng dalawang tao? Bakit ako lang ang paparusahan nyo? Hindi patas iyon. Maliban na lang, kung isasama nyo ako sa labas, hanapin natin ang lalaking iyon para pareho kaming magbayad. Sige. Itutuloy ko na ang biyahe ninyong dalawa bilang magkasintahan, patungo sa kawalan. Sa ganitong paraan, tatanggapin mo na ang iyong tadhana. Mga tauhan, dalhin siya sa baba. Clue. Anong clue ba? Ang sinasabi ng system? Wei Xiangxi, pinatagal mo na kami ng higit sa 1 oras sa paglalakad. Hindi mo pa ba nahahanap ang lalaki mo? Binabalaan kita, huwag kang magbalak gumawa ng kung ano-ano para lang iantala ang katapusan mo. Sino ang nag-aantala? Malapit ko na siyang mahanap. At saka, sa taas ng pader ng palasyong ito, wala naman siyang pakpak para makalipad palabas. Hindi ba? Sana ay hindi ka nagsisinungaling sa akin. Dahil kung hindi, hindi lang simpleng parusa ang matatanggap mo. Sisiguraduhin kong masakit at unti-unti kitang parurusahan. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Wala talaga akong mahanap. Anong clue ang sinasabi ng system? Ako ay isang sikat na estudyante ng 21st century. Ngunit mauubos na ba talaga ang buhay ko rito? Narito na ang mahal na hari. Nagbibigay pugay si Sujin sa mahal na hari. Mabuhay po kayo ng libo-libong taon. Ang mahal na hari? Ang lalaking itong higit pa sa kagwapuhan ng mga sikat na artista. Ang mahal na hari? Naalala ko na. Siya yung nasa nobela na. Napakarahas at masamang pinuno na si Xiaoqi. Sige na, wala na akong paki kahit malupit pa siya. Mawawala rin naman ako mamaya. Kakapit na lang ako sa kanya sa abot ng makakaya ko. Siya. Ano bang kaimbihan ang ginagawa mo, Wei Xiangxi? Nagawa mo pang ituro ang ating pinuno. Napakawalang hiya mo. Ang ibig kong sabihin, ang lalaking kasama ko kanina? Ay siya! Siya nga iyon. Ito? Ano ka mo? Tinatanong kita. Anong sinabi mo kanina? Ang sabi ko, ikaw ang nakasama kong matulog na lalaki. Mahal na hari, pinaratangan nila ako na may ibang lalaki, kaya iligtas niyo po muna ako. Tulungan niyo po ako sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito, kahit ano ay gagawin ko para sa inyo. Kahit ano?
Sa haba ng aking pamumuno sa buong mundo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakaibang babae. Tingnan natin kung ano ang plano niya. Wei Shangxi, pagod ka na ba sa buhay mo? Hindi mo ba alam kung sino ang nasa harap mo? Siya ang kasalukuyang emperador, ang pinakamataas na pinuno. Bukod sa pakikipagtalik sa ibang lalaki, nagagawa mo pang ibintang sa hari na siya ang lalaking iyon. Kapapasok mo pa lang sa palasyo, at naging kinalimutan asawa ka na agad, kahit pa ang pabor ng hari, o maging ang kanyang mukha, ay hindi ka karapat-dapat makakita. Paano naman pupunta ang hari sa kinalimutang kwarto para makipagkita sa iyo? Huwag ka nang gumawa ng kwento, kayong mga tauhan dakpin siya. Sandali. Ako? Hindi ako nagsisinungaling. Kung ayaw mong maniwala, ako. Siya nga pala. Natatandaan ko sa nabasa kong nobela, ang tungkol sa balat ni Xiaoqi sa katawan. Kung ayaw mong maniwala, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Doon sa ilalim ng tiyan niya malapit sa hita, may balat siyang hugis bulaklak. Kung hindi kaming dalawa nagsama, gabi-gabi sa init ng pagmamahalan, bakit ko tumatatandaan ng ganito, Kalinaw? Tama ako, di ba, mahal na hari? Dito sa palasyo, wala pa akong pinipiling makasama sa kahit sinong mga asawa ko. Ang kinalimutang asawang ito ay hindi ko pa nakita kahit kailan. Paano niya nalaman? Ang tungkol sa balat sa maselang bahagi ng katawan ko ng malinaw? Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano nangyari iyon? Siya na hindi pa nakakakita, kahit minsan sa mahal na hari, bakit niya alam ang ganyang masaselang bagay? Huwag mong sabihin, totoong nakuha siya ng hari. Imposible. Ang mahal na hari sa mga babae sa palasyo ay palaging walang pakialam, at sa katulad niya pa ba magkakagusto ang hari? Tsaka ang mahal na hari ay hindi naman nagsalita para protektahan siya. Ang babaeng ito, gayong malapit na siyang parusahan, ay sinusubukan lang lumaban sa huling pagkakataon. Balat lang yan sa katawan. Siguradong sinuhulan mo ang mga tauhan sa palasyo para makakuha ng impormasyon. Ang isang balat lang ay ginagawa mong dahilan para itago ang kasalanan mo. At ginagamit mo pa ang hari para makalusot. Teka lang po, ma'am. Bakit ayaw mong maniwala sa kahit anong sabihin ko? Bakit? Dahil ang mahal na hari ay may napakataas na dignidad, hindi siya papatol sa katulad mong walang pinag-aralan at mas lalong walang itsura na babae. Malinaw ang ebidensya ng iyong kasalanan, kaya huwag ka nang magpaliwanag. Dakpin na yan. Sandali. Ayaw mo talagang maniwala? Sige, patutunayan ko sa inyo. Pumanhin po, mahal na hari. Ito, ikaw. Ikaw. Ang masamang haring ito, bakit kailangan pang idikit ang dila? Wala na. Nakuha na ang unang halik ko. Ang kakaiba. Karaniwan ay hindi ako humahawak ng babae. Bakit nang makaharap ko siya? Ay tila hindi ko napigilan ang aking sarili? Mahal na hari. Masyadong malabis ang ginagawa ni si Chiang Zai. Hayaang hulihin siya ng tauhan at parusahan agad. Hindi nagsisinungaling si Chiang Zai? Dahil kanina, totoong pumunta ako sa malamig na palasyo at nakasama ko siya. Walang hiya ka. Lakas ng loob mong akitin ng mahal na hari. Tumahimik ka. Ang ganitong mga mabababang panlilinlang at inggitan sa palasyo ay bakit nyo gagamitin para guluhin ang mahal na hari? Tapos na ang usapang ito para sa araw na ito, kaya magsialis na kayo. Opo, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat pinagbintangan si Chiang Zai. Aalis na po ako. Oh my God. Nakapasa na ba ako sa wakas? Hindi ko akalaing mabuti pala siyang tao. Sinong nagturo sa iyong magpasalamat ng nakatayo? Kalimutan mo na. Sa susunod, huwag mo nang dalhin ang mga gulo sa palasyo para gambalain ako. Saka, pag-arte lang ang kanina, huwag mong isiping may nararamdaman ako para sa isang babaeng katulad mo. Ang yabang ng lalaking ito, samantalang kanina ay nagdikit ang ating mga labi, ngayon ay sasabihin sa akin na huwag akong mag-assume, siguradong siguro ka, na wala kang anumang mararamdaman para sa akin. Paalala, ang panyo ay isang mahalagang kagamitan para makapasa, pakipulot at itago po itong mabuti. Sige, sige.
Oo na, sige na. Tama ang lahat ng sinasabi mo. Bilis, sabihin mo na kung ano ang susunod na kailangan kong gawin. Dahil si ate ay talagang napakalakas na ngayon. Ang kasalukuyang level ay ang regalo sa piging. Si Nobel Consort Jin ay 3 buwan nang nagdadalang tao at kaarawan niya ngayong araw kaya inimbitahan niya ang lahat ng mga konsorte para sa isang piging. Basta't magagawa mo sa piging ang misyong pagbibigay ng regalo kay Nobel Consort Jin ay makakapasa ka na sa level na ito. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magbibigay lang naman ng regalo, di ba? Napakadali lang yan. Dinudugo ang mahal na konsorte. Ang bata. Ang anak ko. Ikaw. Ang anak ko. Wala akong ginagawa. Wei Xiangxi. Naglakas loob ka talagang sadyang itulak ang mahal na konsorte dahilan para mawala ang bata. Hindi, wala akong ginagawa. Hindi ganoon ang nangyari kanina. Malinaw na ikaw ang... Ako ba ang Kalokohan. tumulak? Lahat kami ay nakakita na ikaw ang tumulak sa mahal na konsorte. At ngayon ay nagagawa mo pang tumanggi? Mga kawal, ang babaeng ito ay tapusin nyo na rito. Bigo sa level na ito, mangyaring subukan muli. Ang level na ito ay hindi lamang tungkol sa regalo na ganoon kadali as hindi ka dapat maging pabaya ngayon. Lintik na sistema. Alam kong wala kang magandang balak. Hindi pala regalo ang level na ito, kundi isang patibong na si Pusali sa Hongmen. Ngayon, lalayo na ako sa inyong lahat. Tignan ko lang kung may mga haspang gawan ako ng masama. Ngayon, tignan ko lang kung anong gimmick pa ang gagawin ninyo. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Ang anak ko. Mahal na Reyna. Tinudugo si Lady Noble Consort, Wei Xiangxi. Aksidenteng natumba si Lady Noble Consort at sinasadya mo siyang hindi sinalo. Teka muna, ako pang sisisihin mo? Gusto mo bang pakinggan ang mga sinasabi mo? Tumahimik ka. Kitang-kita namin ng sariling mga mata. Natumba si Lady Noble Consort. Pero hindi mo siya tinulungan dahil talagang sinasadya mong mawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Kawal, kunin ang walang hiyang ito at parusahan agad. Bigo ang pagsubok. Lady Noble Consort, inilagay ko ang regalo sa mesa. Ikaw na ang kumuha. Kung taus-puso ang pagbibigay ni nakababatang kapatid na babae, bakit hindi mo na lang ito ibigay ng diretso sa akin? Wag na po. Dahil paano kung sa magiging anak ng hari sa sinapupunan mo ay may masamang mangyari, hindi ko iyon kakayanin. Si Changzai, anong klaseng pananalita iyan? Pinapalakol mo ba ang kalagayan ng ating si Lady Noble Consort? Kahit paano ay maganda ang hangarin ni si Changzai, kaya ako na ang magbubukas nito. Nakikiusap ako. Sana makapasa na ako sa antas na ito. Longevity pill, isang butil lang nito ay nagkakahalaga na ng 100 pilak. Talagang napaka mapagbigay ni nakababatang kapatid na babae. Mabuti naman po at nagustuhan niyo, Lady Noble Consort. Diyos ko po, hindi ito naging madali. Sa wakas ay natapos ko rin ang level na ito. Tandali, Ano yon? ang amoy ng gamot na ito. Mahal na prinsesa. Mahal na prinsesa. Lady Noble Consort, Naglakas loob kang maglagay sa gamot ng musk. Anong mask? Mahal na prinsesa. Ang anak ko. Ang anak ko. naglakas loob kang lihim na maglagay ng mask sa gamot. Hindi, anong mask ang sinasabi niyo? Mga Magagawa tauhan, mo ito. parusahan siya. Natalo ka sa level na ito. May mask pala sa gamot? Kung ganoon ay papalitan ko na lang ang regalo, hindi ba? Kahit anong regalo pa ang ibigay ko, siguradong makakapasa pa rin ako. Hindi mo ba alam na nakakalason ang mga bulaklak na ito at maaaring maging sanhi para mawala ang bata? Parusahan, Natalo ka sa level na to. hindi mo ba alam na malamig ang katangian ng hiyas na ito at masama ito sa katawan ng isang buntis? Parusahan, Natalo ka na naman. hindi mo ba alam na si Lady Noble Consort ay takot na takot sa aso? Parusahan siya. Natalo ka pa rin.
Wei Shangxi, nasaan ang iyong regalo? Wala akong dala. Wala akong regalo. Buhay ko na lang ang kunin nyo. Ano? Napakabait kong inimbita ka rito at magagawa mo pang maging ganyan kabastos. Sa sobrang galit ay muntik nang mawala ang bata sa kanya. Parusahan siya. Bahagi talaga ng laro ang matalo, batang bayani. Pakisubukang muli. Mali ang regalong ito. Mali rin ang isang iyon. Kung magbigay ay mali. Kung hindi magbigay ay mali pa rin. Anong regalo ba ang dapat kong ibigay para makapasa sa level na ito? Paalala, matutong gumamit ng mga special item. Special item? Oo, may mga item nga pala. Isang lumang panyo lang ito? Talaga bang magiging kapakipakinabang ito? Magugustuhan kaya ito ng mahal na prinsesa? Hayaan na, wala naman na akong ibang pwedeng ibigay. Susubukan ko na lang kahit wala ng pag-asa. Mahal na hari, may magandang balita po mula sa labanan sa Hilagang Kanluran. Pakitingnan po. Anong ginagawa ni si Changzai? Nagdiriwang lang po si Noble Consort Jin ng kanyang kaarawan at magbibigay lang po ng regalo si Changzai. Puntahan natin. Mahal na hari, hindi ba't ang mahal na hari ay laging walang pakialam sa mga usapin sa palasyo? Nag-aalala na siya ngayon sa isang mababang opisyal lang. Himala yata ang nangyari ngayon ha? Si Changzai, nasaan ang regalong ibibigay mo? Ang regalong ibibigay ko ay nandito. Kahit na hindi tayo magkasundo, hindi mo naman kailangang ipahiya ako ng ganito, di ba? Ang mga regalo ng ibang asawa ng hari ay kung hindi napakamahal, ay siguradong napakabihira. Pero ikaw? Basura lang ang dinala mo dito. Balak mo ba talaga akong ipahiya? Hindi po, wala akong ganoong balak. Hindi ko po intention iyon. Lady Noble Consort, nagkakamali po kayo. Lagot na talaga, parurusahan na naman ako nito. Talagang hindi maaasahan ang sistemang ito. Palagi na lang akong binibigyan ng maling ideya. Tatanggapin ko na lang ang tadhana ko. Tigil. Ang mahal na hari. Umalis na kayo. Ang panyong ito ay lagi kong dala, Noble Consort Jin. Hindi mo ba talaga ito nakikilala? Ang panyong ito ay palagi kong dala-dala, Noble Consort Jin. Talaga bang hindi mo ito nakikilala? Ano po ang ibig ninyong sabihin, mahal na hari? Pakiusap po. Linawin ninyo sa akin. Tatanungin kita, nakikilala mo ba ang panyong ito? Ako po. 3 buwan na ang nakararaan noong gabing iyon. Nagising ako mula sa pagkakalasing at gulo ang iyong kasuotan habang katabi mo ako sa kama. Paulit-ulit mong sinabi na may nangyari sa atin. Sinabi mong ikaw pa ang nag-asikaso sa pagtanggal ng aking suot. Pero kahit ang sarili kong panyo ay hindi mo man lang makilala. Mahal na hari. Marahil ay masyadong madilim ang ilaw noong gabing iyon. Kaya hindi ko ito agad namukhaan. Huling beses na itatanong ko ito sa iyo. Noong gabing iyon, talaga bang may nangyari sa atin? Sinabi mong dinadala mo ang aking anak, totoo ba iyon o gawa-gawa lang? Diyos ko po, may hindi inaasahang revelasyon. Ang lala ng chismis na ito. Mahal na hari, patawarin ninyo ako. Hindi ko po sinasadyang linlangin kayo. Sobra lang po ang pagmamahal ko sa inyo. At gustong-gusto ko pong makuha ang inyong atensyon na mabigyan kayo ng supling. Kaya kaya mo nagpanggap kang ginawa iyon. buntis ay para makuha ang loob ko? Lumipas ang mga araw at nang hindi mo na ito maitago, ay nag-imbento ka ng drama tungkol sa aksidente sa bata para makatakas sa pagpapanggap mo habang idinadamay mo si Changzai. Hindi ba? Aminado po akong nagkamali ako ng paulit-ulit. Tatanggapin ko po ang anumang parusa. Pero nagmamakaawa po ako. Huwag ninyong idamay ang pamilya ko. Mahal na hari. Ang Noble Consort, Sujin, ay hindi lang naging mapagmataas dahil sa inyong pabor. Nagdulot din siya ng gulo sa palasyo at higit sa lahat ay nalinlang niya ang hari, isa itong malaking kataksilan. Ipabot ang utos, ang buong angkan ni Pamilyang Su ay dapat parusahan. Mahal na hari, huwag po, mahal na hari. Pakiusap po, mahal na hari. Patawarin ninyo ang aking pamilya. Kahit marami ng masamang nagawa si Noble Consort Jin, sa sinaunang palasyo noon, ang mga babae doon, maliban sa pag-aagawan ng atensyon, ay wala nang ibang paraan para mabuhay. Sa totoo lang, kasalanan din ito ng malupit na pamumuno. Kung bakit siya naging ganito, ay dahil wala na siyang pagpipilian. Ano kaya? Mahal na hari? Palayain niyo na siya? Anong sabi mo? Sinasabi ko pong, bawiin niyo na po ang utos ninyo at bigyan si Noble Consort Jin ng pagkakataong mabuhay. Kinakalaban mo ba ang aking utos? Ako, Sinuway mo ba ang aking utos? ako, Talaga bang naghahanap ng gulo itong si Changzai?
Kulang pa ba na sinabihan mo ang mahal na hari kahapon na masama siyang lalaki at ngayon ay hinarap mo na naman ang utos ng mahal na hari sa harap ng lahat? Sa ugali ng mahal na hari, di lang ang buong pamilya mo, maging ang lahat ng ninuno mo ay damay sa parusang ito. Hoy, natapos mo na ang laro, bakit kailangan mo pang gumawa ng gulo? Isa siyang malupit na kontrabida sa kwento. Kapag sinuway mo siya, malas mo talaga. Tumahimik ka. Mahal na hari? Si Noble Consort Jin ay sadyang nakakainis, ngunit siya rin ay kaawa-awa. Sa dami ng magagandang babae rito sa palasyo, sino ba ang hindi kaawa-awa? Habang buhay kaming nakakulong sa loob ng palasyong ito, na kapag tumingin ka sa itaas ay maliit na bahagi lang ng langit ang iyong makikita, at sa ibaba naman ay mga laryo na hindi mabilang-bilang. Mabuti man ang gawin o masama man ang piliin, sino ba ang hindi napipilitan lang sa ilalim ng iyong kapangyarihan? Sino ba ang hindi humihiling sa iyo ng kaunti lamang na tila nakakatawang atensyon at pabor? Sa sinasabi mo, pinalalabas mong ang lahat ay pagkakamali ko? Pagkakamali ito ng mundo. Sa ilalim ng kalangitang ito, ang bawat isa sa atin ay walang magawa. Walang magawa? Sige, ayon sa iyong paningin, paano siya dapat parusahan? Sa tingin ko po, si Noble Consort Jin na nanakit sa palasyo ay sadyang may sala, ngunit masyadong malupit ang parusahan ng buong pamilya niya. Sa aking palagay, itapon na lang siya sa labas ng palasyo at hayaan na siyang maging karaniwang mamamayan. Ipaalam ang aking utos. Tanggalin ang titulong konsorte ni Noble Consort Jin, itapon sa labas ng palasyo, at gawing isang ordinaryong mamamayan. Mahal na hari, Ano bang ginawa nitong si Changzai? At napasunod niya ang isang malupit na hari na makinig sa kanya at agad na bawiin ang kanyang naunang utos. Talagang nakakagulat ito, tila may milagro yatang nangyari. Binago ko ang aking utos dahil ayaw ko nang madagdagan ang mga napaparusahan sa palasyong ito. Huwag mong isiping sumusunod ako sa iyo at huwag mong iisipin na mas papanigan ko ang isang maliit na alipin na gaya mo. Sinasabing hindi papanig, pero kung iba yan, matagal na siyang pinatapon at pinarusahan ng malupit. Wala kaya ang mahal na hari ay nahuhulog na ang loob kay si Changzai? Isang malupit na kalaban sa libro si Xiaoqi. Bakit mo ba siya kinalaban? Alam mo ba na muntik na mawala ang buhay mo? Alam ko. Kaya naman naghanda ako ng regalo bilang pasasalamat, ibibigay ko iyon sa masamang emperador na iyon. Kung hindi lang para mabuhay, sino ba ang mag-aabalang makuha ang loob niya? Nakapagtataka? Bakit parang totoong-totoo ang panaginip na ito? Tawagin si astrologo ng imperial. Opo, Mahal na hari, Nanaginip ako kani-kanina lang. Napanaginipan ko na ako ay tinalo ni si Changzai. Hulaan mo ang aking kapalaran. Anong ibig sabihin ng panaginip na ito? opo. Mahal na hari, base sa nakikita ko, ang panaginip ninyo ay isang napakasamang senyales. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinapakita nito na tiyak na magkakatotoo ang panaginip mo. Darating ang araw na babaliktad sa iyo si Changzai. Hindi dapat manatili ang babaeng iyon. Babaliktad? Ang babaeng iyon ay isa lamang hamak na kinalimutang asawa. Ngunit ang mga salita at galaw niya kamakailan ay naging lubhang kakaiba na tila hindi siya kabilang sa mundong ito. Mayroon kayang masamang plano sa likod nito? Tungkol ito sa inyong kaligtasan, mas mabuti ng parusahan ng marami kaysa magpalampas ng kahit isa. Higit pa rito, ang aking mga hula ay laging tama, hinding-hindi ito nagkakamali. Nakikiusap ako na magdesisyon na po kayo agad. Tapusin siya para mawala na ang lahat ng panganib. Mahal na hari, dati kayong mabilis magparusa, ngunit para lang sa isang babaeng magtataksil sa inyo, maging malambot ang inyong puso? Tapusin siya. Mahal na hari. Mahal na hari. Magsilabas muna kayo. Opo. Mahal na hari? Ang babaeng ito? Anong masamang plano na naman ang iniisip niya? Siguro ay may lamang lihim na sandata ang kahon niya at nagbabalak siyang saktan ako. Sino ang nagutos sa iyo na pumunta rito? Mahal na hari? Nandito ako para magpasalamat sa pagliligtas niyo sa buhay ko, kaya dinalhan kita ng espesyal na regalo, hindi ba? Napakatalino niyo.
Mahal na hari, dahil iniligtas niyo ako, ano sa tingin niyo? Nagustuhan niyo ba? Layas! Sige po. Asong emperador, bakit napakayabang mo? Akala mo naman gusto kitang bigyan. Bigo ang misyon, subukan muli ang level. Mahal na hari, Magsilabas muna kayo. Diyos ko po, ano na namang pagsubok ito? Ang kasalukuyang antas ay ang pag-atake ng salarin, basta't matagumpay kang makaligtas, maituturing itong tapos na. Galingan mo sana. Salarin? Isang salarin lang ba yon? Pumasa nga ako sa mga test noong kolehiyo. Matatakot pa ba ako sa isang hamak na salarin? Layas! Sinasabi ko sa iyong lumayas ka, hindi mo ba naririnig? Sige po, mahal na hari. Aalis na po ako agad. Kung tama ang naalala ko, ang lumipad na kutsilyo kanina ay galing sa mismong pinto sa anggulong 45 degree papasok dito. Ibig sabihin, basta't dumikit lang ako sa pader habang naglalakad, siguradong maiiwasan ko iyon. Bigo ang misyon. Sawi ka. Surprise! Talo ka? Munting paalala, paubos na ang iyong mga resurrection card. Pakibilisan ang pagtapos sa antas na ito. Diyos ko po, sino ba ang nagpadala ng salaring iyon? Bakit kailangang pahirapan ng isang katulad kong isang kinalimutang asawa ng hari? Teka pala, ang mahal na hari. Kahit sino pa ang nagpadala ng mga taong mananakit sa akin, siguradong hindi sila maglalakas loob na madamay ang mahal na hari. Hanggat nakadikit ako sa tabi ng mahal na hari, sino ang maglalakas loob na galawin ako? Sinabi ko nang lumayas ka? Hindi mo ba ako narinig? Mahal na hari? Dito sa sinaunang panahon niyo ay wala man lang kahit na body wash o kung ano. Masisiguro mo bang malinis ka sa paliligo mo? Gusto mo bang tulungan ka na lang ng asawa mo na hilurin ang likod mo? Huling beses ko na itong sasabihin. Layas! Mahal na hari? Malakas ang mga kamay ko? Kayang-kaya kong tanggalin ang lahat ng dumi. Sige na, mahal na hari. Halika rito, hihilurin ko po kayo. Napakagaling ko pong manghilod. Lagot na talaga. Malapit nang sumalakay ang mga masasamang tao. Saan ako magtatago? Saan ba ako dapat magtago? Aha, alam ko na. Mahal na hari, basta kumapit ako ng maigi sa inyo, tingnan natin kung sino ang mga has na saktan ako. Mahal na hari, mag-ingat kayo. Protektahan niya ako? Pagdating ba sa tangkang pagpapatalsik sa hari, ay nagkamali ako ng hinala sa kaniya? Mahal na hari, nasaktan po kayo? Bakit tuwing hinahawakan niya ako, ay bumibilis ng ganito ang tibok ng puso ko? Ikaw, bastos ka! Ikaw! Sandali lang! Basang-basa na ang mga damit mo. Suotin mo muna ang robe ko sa pag-uwi. Salamat po, mahal na hari. Mahal na hari, halos masaktan po namin kayo kanina. Susundan ko siya ngayon din. At paparusahan ang babaeng iyon. Hinto. Umalis na muna kayo? Pag-iisipan ko pa ito. Masusunod po. Ang mundong ito ang may pagkakamali. Kahit saan man sa mundo, ang lahat ay walang ibang magagawa. Mag-iingat po kayo, mahal na hari. Hindi ako kailanman lumalapit sa mga babae. Ngunit bakit pagdating sa kaniya,
ay nagkakaroon ako ng ganitong iniisip? Anong sabi mo? Galing kay Xiaoqi ang kriminal na yon? Ang masamang hari na yon, dahil lang sa napanaginipan niya, ay gusto na niya akong tapusin. Sinabi ko na sa'yo, si Xiaoqi ang bida sa kasamaan sa nobelang ito. Siya ay isang malupit na pinuno na walang awa kung kumilos at puno ng hinala ang kanyang puso. Sapat na ang isang panaginip para magkaroon siya ng hangaring parusahan ka. Napakagigil nito. Ang walang hiyang haring ito, hindi lang siya kakaiba. Ang lakas pa ng paniniwala sa mga kung ano-anong sabi-sabi. Ngayon, ayan na. Gusto akong tapusin ng masamang hari. Pati na rin ng mahal na Reyna. Lahat na lang sila ay nais akong parusahan. Hindi ko na alam ang gagawin sa buhay na ito. Bahala na. Kung hindi ko sila kaya, ay siguradong makakatakas naman ako. Saan ka pupunta? Ay Nokzang? Sa tingin mo, ayos ba ang watawat na ito? Ito po. Para po sa inyong kaalaman, mahal na hari, medyo magaspang ang tela nito at ang mga nakasulat ay medyo hindi maganda pakinggan. Sa totoo lang po, ay hindi ito maganda. Tama ka? Kung gayon, isabit mo na lang iyan sa ulunan ng higaan ko. Ano po? Basta't nakalabas na ako sa pintong ito, wala na akong pakialam kung sino ang magtatangkang mang-api sa akin. Ikaw! Masamang hari! Umalis ka na sa landas ko. Malaya na ako. Ano ba itong nabangga ko? Bakit hindi ako makalabas? Nakalimutan kong sabihin sa'yo, dahil isa ka lang hamak na karakter sa nobela, ang saklaw ng kwento ng orihinal na may-ari ay hanggang sa bayang ito lamang. Kaya ayon sa itinakda, hindi ka makaalis sa loob ng bayang ito. So ang ibig mong sabihin, maliban na lang kung makabalik ako sa totoong mundo, hindi na kailanman ako makakaalis sa bayang ito? Tama po iyon. Layas. Pero, basta't matapos mo ang huling pangunahing misyon at makalabas sa pintuan ng bayan, makaaalis ka na at makababalik sa totoong mundo. Sabihin mo na agad, ano ba ang pangunahing misyon na iyan? Anong misyon? Mahal na hari? Ang iyong pangunahing misyon ay ito, kunin ang pagkalalaki ng ating mahal na hari. Nagkakamali ka ba? Kahit nga kamay ng lalaki hindi ko pa nahahawakan, inosente pa akong estudyante, tapos gusto mo ako ang unang humamak sa isang malupit na hari? Teka lang, anong sabi mo? Ang dami-daming babae ng malupit na haring iyon sa kanyang palasyo, pero wala pa pala siyang karanasan. Hindi mo ba ako welcome? Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, mahal na hari, anong ginagawa niyo rito sa malayo at luma kong silid? Mahal na hari, hindi po kaya para kay si Changzai ay nahuhulog na ang loob ninyo? Sino ba siya sa akala niya? Sa tingin niya ba ay magugustuhan ko siya? Bira lang. Akong magka-interes sa isang babae, kaya gusto ko lang siyang maangkin. Ipagpaumanhin niyo po ang sasabihin ko? Pero kailanman ay hindi nagkamali ang hula ni astrologo ng imperial. Nangangamba akong itong si Changzai ay gagawa ng masama laban sa inyo balang araw. Mahal na hari, ang pag-ibig ay nakakasira sa layunin. Dapat na po ninyong tapusin ang banta na ito agad. Huwag kang magmadali. Kapag nagsawa na ako, ay tatapusin ko na siya. Anong ginagawa ko? Siyempre, nandito ako para mapalapit sa iyo. Diyos ko! Ang mahalagang unang pagkakataon ko, ibibigay ko ba talaga sa isang lalaking kathang isip lang sa nobela? Napakabilis naman yata nito. Nagkaroon ako ng dalaw ngayong araw, kaya baka hindi mo na pwede. Dalaw? Gusto kitang makasama ngayon. At hindi ito matatapos ng 3 hanggang 5 oras. Sabihan mo ang dalaw mo na maghintay na lang muna sa labas. Hindi po ganoong klaseng dalaw. Ano nga bang tawag dito noong unang panahon? Ang tawag ay guishui. May guishui ako ngayon kaya sa tingin ko ay hindi ako makakapagsilbi sa inyo sa kama.
3 araw? Bigyan mo lang ako ng 3 araw? Utang ko muna ito sa ngayon. Siguradong masisiyahan ka pagkatapos ng 3 araw? Ang utang mo ngayon? Pagkatapos ng 3 araw, ay babawiin ko ng 100,000 beses. Bago ang oras na yon. Ano? Ano? Anong sinasabi niya? Ang masamang haring ito. Bakit kung ano-ano ang mga sinasabi? Ang haring ito na 30 taong nagtiis. Nakakatakot siya. Hindi kaya pagkalipas ng 3 araw, ay mawalan ako ng malay sa higaan niya? Muntik ka na sanang manalo sa laro. Bakit sumuko ka sa kalagitnaan? Mukhang hindi ka talaga interesadong bumalik sa totoong mundo. Tumigil ka nga. Kahit na laro lang ito, hindi ko naman pwedeng isugal ang sarili kong kapakanan. Patingin nga ulit noong pangunahing misyon. Ang pangunahing misyon ay makuha ang dangal ng mahal na hari. May naisip na ako. Tingnan mo, ang nakasulat sa pangunahing misyon mo ay makuha ang dangal ng mahal na hari. Wala namang sinabing paksa dito. Hindi naman kailangang ako ang gagawa, di ba? Pwede akong humanap ng iba para gawin iyon, di ba? Kung ganoon ang pagkakaintindi mo, mukhang wala namang problema. Ayos! Ngayon ay gagawan ko na ng paraan ng haring iyon. Tinitiyak kong magugustuhan mo pagkatapos ng 3 araw. Eunuch Jiang, Nandito po ako. pumunta ka. At kumuha ng aklat tungkol sa sining ng pag-ibig para sa akin. Opo. Hindi dapat. Maliit ang tingin ni si Changzai sa akin. Para lang sa si Changzai na iyon, mag-aaral ang mahal na hari ng tungkol sa sining ng pag-ibig, parang himala yata na mangyayari iyan sa kanya. Opo. Ang mga inosente at cute, ang mga mapang-akit at sexy, ang mga malamig na tila diyosa, at ang mga palaban na kababaihan, ang lahat ng uri ng babae ay nakolekta ko na. Siguradong magugustuhan ito ng walang hiyang haring iyon, hindi ba? Teka lang, sabi niyo ay 30 taon na siya, pero hindi pa siya humahawak ng babae. Baka naman siya ay mas mahilig sa mga kapwa lalaki? Mapanuksong Ginoo, brusko at simpleng mga ngaso, mabait at matalinong iskolar, matapang na general, 4 na babae at 4 na lalaki, kumpletong-kumpleto na. Hindi ako maniniwalang, hindi pa mababago ang katayuan ng haring iyon. Tapos na ang 3 araw na palugit. Wei Xiangxi, dapat mo nang bayaran ang utang mo sa akin. Nagpupugay po kami sa mahal na hari. Sino kayo? Nasaan si Wei Xiangxi? Para sagutin po ang mahal na hari, hindi po gusto ni si Changzai na pagsilbihan kayo, kaya naman pinapunta niya kami rito upang kami ang maglingkod sa inyo sa kama. May mga lalaki? At may mga babae. Lahat kami ay may iba't ibang angking kagandahan. Pumili po kayo hanggat gusto ninyo. Bakit parang walang boses? Hindi pa ba ito nagsisimula? O tapos na? Layas. Bilis, alis na tayo. Teka lang, bakit kayo nagtatakbuhan? Alis, Sandali lang, hindi ba 3 minuto pa lang kayo sa loob? Tapos na agad? bilis, tumakbo na kayo. Sobrang galit na ang mahal na hari. Bakit parang nagwawala na siya sa galit? Ang walang hiyang babaeng ito, nagawa niya talaga akong lokohin? Nakakatawa. Bakit nagagawa ng babaeng ito na kontrolin ang lahat ng nararamdaman ko? Nangangamba ako na itong si Changzai ay magiging panganib sa inyo balang araw. Mahal na hari, dapat na po ninyong tapusin ang banta na iyan. Eunuch Zhang, Nandito po ako. gumawa ka ng dekreto para bukas si Wei Xiangxi ay kailangang parusahan.
4 na lalaki at 4 na babae, pero wala pa ring makasuko sa ugali ng mahal na hari. Hindi ito dapat mangyari. Aling bahagi kaya ang nagkaroon ng problema? Napakahusay! Sa wakas ay napagtanto mo rin ang nararamdaman ng hari para sa iyo. Sa rami ng mga uri nila, ni isa ay hindi pumasa sa paningin niya. Alam ko na, isa na lang ang tanging posibilidad. Mahina siya. Alam ko namang ang pagsubok na ito ay hindi ganoon kadali. Ang paibigin ng isang lalaking mahina. Sinasadya mo ba akong pahirapan? Sayang lang, maling tao ang kinalaban ng sistemang ito. Bago pa ako napunta sa panahong ito, nag-aral kaya ako sa medical university at nagpakadalubhasa sa medisina para sa kalalakihan. Kapag ako na ang kumilos, sisiguraduhin kong ang mahal na hari ay gagaling agad. Ang makasalanang si Wei Xiangxi ay sumuway sa utos ng hari. Binaliwala niya ang biyaya ng langit at dapat lang siyang parusahan. Dahil sa paninilbihan niya sa palasyo ng maraming taon, binibigyan ko siya ng anong parusa kaya ang bagay sa kanya para mawala siya. Mahal na hari, mahal na hari. Noong dapat kang narito ay wala ka, at ngayong hindi ka dapat narito, ay bigla kang susulpot. Nagpapakipot ka ba? Ang makasalanang si Wei ay nararapat lamang parusahan. Gusto niyo ba akong tapusin? Anong kasalanan ang ginawa ko para tapusin niyo ako? At nangahas ka pang magtanong? Kagabi ay iniutos kong samahan mo ako, pero naglakas loob kang sumuway. Naghahanap ka pa ng kung sino-sinong mga kakaibang tao para lapastanganin ang aking higaan. Isa itong pagtataksil sa hari at dapat kang pagbayarin. Anong ibig sabihin nito? Ang inosenteng lalaking ito, baka nasaktan ko ang damdamin niya? Mapapatahan ko pa kaya siya? Mahal na hari, hindi ako nakarating kagabi, at pag-amin ko, kasalanan ko nga iyon. Pero hindi naman maaari na basta-basta nyo na lang akong paparusahan ng ganyan. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang niloloko ako. Kailangang mawala ka na. Pero, dahil sa pagliligtas mo sa akin noon, pumili ka kung paano ka mawawala. Anong mga pagpipilian? Puting tela, lason, pagkitil sa sarili, pagpirapiraso ng katawan, o Narito na naman. Saklolo po. Sa dinastiyang ito, ang pagkuha ba ng trono ay kailangan pang idaan sa pambobola? Masyadong nakakahiya ang sitwasyong ito. Magsalita ka naman, magmadali kang magsabi ng kahit ano. Mahal na hari, napakagaling niyo pong magbiro. Kahit noong kagabi, may 8 babae na sumasama sa inyo, pero 3 minuto lang ay lumabas na kayo. Ganyan lang ba ang kaya nyo? Tapos ay... Huwag kayong masyadong magmayabang. Ang ibig ko pong sabihin, noong nakaraang gabi, base sa inyong ipinakita, mahal na hari, sa ngalan ng lahat ng mga kababaihan sa palasyo, ay sobrang nag-aalala po ako. Kaya naman, gumawa ako ng espesyal na mga gamot para sa inyo. Chiwede Huang Pills. Alak, para sa pampalakas ng bato at libido. Kung hindi niyo naman po gusto ang gamot, maaari ko rin kayong gamitan ng acupuncture. kaya ang iniisip mo, wala akong hilig sa ibang babae dahil wala akong kakayahan? Hindi ba po? Wala lang talaga. Akong ganang pumatol sa ibang babae. Akala ko ba ay hindi kaya ng mahal na hari? Bakit parang bigla kayong naging porsigido? Tulungan niyo po ako. Bakit biglang nagbago ang ikinikilos niya? Hindi pa ako handa sa ganito. Mahal na hari? Hindi po ba't parang napakabilis ng mga pangyayari sa atin? Kung iyon po ang gusto niyo, dapat bang buuin muna natin ang ating nararamdaman? Nararamdaman? Kung usaping nararamdaman din lang, gusto ko ring itanong kay si Chang Zai, noong araw na nasa paliguan tayo, noong ibinuwis mo ang sarili para iligtas ako? Totoo ba iyon o pagpapanggap lang? Bakit kaya siya masyadong apektado dito? Hindi ko naman pwedeng sabihin na para lang iligtas ang buhay ko. Kaya ako yumakap sa kanya, di ba? Magsalita ka. Mahal na hari, ang pagliligtas ko sa inyo noong araw na iyon ay walang ibang ibig sabihin. May malinaw na pagkakaiba ang katayuan natin sa lipunan at ang itaya ang buhay ko para protektahan kayo ay bahagi lamang ng aking tungkulin. Sige. Mukhang ako lang pala ang nag-iisip ng higit pa roon. Nag-iisip ng higit? Anong ibig niyang sabihin? Hindi kaya totoong nahuhulog na siya sa akin? Umalis ka na. Mahal na hari. Layas. Opo, aalis na po.
Ano pa bang inaasahan ko? Malupit ang mundo? At ang puso ng tao ay likas na masama. Bakit ko inakala? Na siya ang magiging kakaiba sa lahat? Ang puso talaga ng mga lalaki ay mahirap intindihin. Ano ba talaga ang iniisip ng mahal na hari? Tila wala kang kaalam-alam tungkol sa pagkatao ni Xiaoqi. Hindi mo ba binasa ang kwento ng nakaraan niya? Ang nakaraan ni Xiaoqi? Hanggang sa kalahati pa lang ng nobela ang nababasa ko. Sayang naman, hindi ko pa naabot ang kwento ng nakaraan niya. Ding! Dahil ang pangunahing misyon ay masyado nang natatagalan, kusang magbubukas ang kwento ng isang side quest. Kapag natapos ang side quest na ito, maaari mong maabot ang katapusan agad para makabalik sa totoong mundo. Gusto mo bang simulan ng side quest? Ako na isang estudyanteng wala pang karanasan, na akitin ng mahal na hari, parang medyo bahala na. Simulan na natin ang side quest. Sige, naka-activate na ang side quest para sa'yo. Anong nangyayari? Anong klaseng side quest ito? Siya ang nasa nobela na dakilang general ng bansa, ang matalik na kaibigan ni Xiaoqi, si Murongxi. General Murong, wala naman akong kasalanan sa iyo. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ko akalain na ang isang naninirahan sa nakakalungkot na palasyo, ang isang hamak na tagapagsilbi, ay may talas din pala ang paningin. Dahil dyan ako bilang general ay hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Pinapunta ko si Chang Zai dito dahil syempre ay may hihilingin ako. Anong kailangan mo? Gusto kong tapusin mo ang mahal na hari. Anong sabi mo? Gusto kong tapusin mo ang mahal na hari. Anong sabi mo? Nagbukas na ang panig na misyon. Kapag natapos mo ang misyon para kay Murongxi, makakabalik ka na sa totoong mundo. Nababaliw ka ba? Ang panig na misyon ay ang tapusin ng mahal na hari? Huwag kang mag-alala. Basta't magawa mo ang iniutos ko. Ako bilang general ay hinding-hindi ka bibiguin. Gusto mo bang maghimagsik? Huwag mo naman sabihin ganyan. Ang bastos na si Xiaoqi na galing sa ibang tribo ay hindi naman talaga dugo ng pamilyang Maharlika na pamilyang Xiao. Bilang isang ampon lang siya, nagkanulo sa pamilya at nang agaw ng trono, ang kawalang hiyang iyon ay isang malupit na hari. Dahil sa kanyang pamumuno, galit ang langit at lupa sa kanya. Tungkol naman sa sinabi mo kanina na paghihimagsik. Si Haring Wu ay lumaban para sa tama at hindi ito pagre-rebelde. Ito ay pagpapatupad ng katarungan ng langit. Pero kahit ano pang sabihin mo, naging magkapatid pa rin kayo na laging nagtutulungan sa labanan. Ikaw ang pinagkakatiwala ang dakilang general niya. Tapos gusto mong agawin ang kanyang kapangyarihan, anong mukha pang ihaharap mo sa ngalan ng dangal? Matagal ka nang kasama ng hari. Bakit kahit ang simpleng bagay na ito ay hindi mo pa rin maintindihan? Ang dangal ay walang silbi sa harap ng kapangyarihan. Pero ako ay isang itinakwil na asawa lang sa malayo. Bakit ako ang pinili mo? Hindi lumalapit sa ibang babae si Xiaoqi. Pero ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan. At paborito niya. Isa pa, kung ang isang opisyal ang tatapos sa hari, siguradong susumpain siya ng buong mundo at hindi magtatagal ang pamumuno niya. Pero ikaw na isang hamak na asawa lamang ay hindi na kailangang mag-isip tungkol doon. Tama ako, di ba? Gusto lang pala niya akong gamitin para sa kasamaang gagawin niya. Napakawalang hiya niya. Ang matalinong tao ay alam kung kanino papanig at alam kung matalino si Chang Zai. Huwag mo na itong pangarapin. Kung ganoon ay wala na akong masasabi pa. Wala ka ng pagkakataon na mabuhay muli. Kapag wala ka na sa gitna ng misyong ito, hinding-hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Pag-isipan mo itong mabuti. Pero si Xiaoqi, siya ay... Isa lang tong nobela. Isang katang-isip na tauhan lang si Xiaoqi. Huwag mong seryosohin. Paubos ng oras. Kailangang matapos ang misyon para makabalik ka na sa totoong mundo. Magpasya ka na agad. Bilang general, ay bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ano ang pasya mo si Chang Zai? Sige, pumapayag na ako. Magaling. General Murong, matagal na tayong magkaibigan na handang mamatay para sa isa't isa. Nitong mga nakaraang taon ng pagpuksa sa mga kalaban,
Malaki ang naging ambag mo. Kaya naman ay itatagay ko ito para sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan ang iyong kaharian. Pagdating sa paghahanda ng pagkain at inumin, may mga katulong naman para gumawa niyan. Bakit nandito ka at ano ang ginagawa mo? Ang laso na nasa alak na ito ay inihanda naming lahat ng mga opisyal para sa mahal na hari. Kailangan mo lang ito isalin para sa kanya sa gaganaping pagdiriwang at pagkatapos ay ipaubayan na natin sa tadhana. Mahal na hari, nais ko po. Nasagutin ang inyong mga tanong, kaya naman pumunta ako rito para makita kayo. Maupo ka. Naku, ang sakit. Bakit tila dumating na ang buwan ng dalaw ko? Anong nangyari? Wala po ito. Medyo hindi lang po regular ang dalaw ko nitong mga nakaraan, kaya nakakaramdam pa rin po ako ng konting hirap. Ang suot na kapa ng mahal na hari ay napaka-importante, hindi dapat ito mababoy. Paano mo hahayaang maupo sa paanan mo ang isang asawa lang? Isa itong paglabag sa ating mga batas. Malamig para sa kanya ang dalaw niya. Hindi siya pwedeng maupo sa matigas at malamig na upuan. Sabi ko maupo ka. Bilisan mo ang pagtapos sa iyong misyon at tuparin ang pagkawasak ng kaharian. Kung hindi ay hindi ka na makakabalik sa totoong mundo. Malamig para sa kanya ang dalaw niya. Hindi siya pwedeng maupo sa malamig na sahig. Maupo ka rito. Gusto kong tapusin mo ang buhay ng hari. Isang katang-isip na tauhan lang si Xiaoqi. Huwag kang masyadong maniwala rito. Tunay ba ito o palabas lang? Mahal na hari, may lason ang alak na ito. May lason? Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba? Konting-konti na lang at matatapos na ang misyon. Kung ganyan ka lang na naghahanap ng kapahamakan, ayaw mo na bang bumalik sa totoong mundo? Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin ito para sa sarili ko, na ako mismo ang magdadala sa kanya sa huling hantungan. Lason ang alak na ito. Mula ito kay General Zheng Guo at kay Murong Shi na nagdala nito. Gusto niyang agawin ang iyong trono? Ang lakas ng loob mo. Kasama ang ating hari. Ako ay nakipaglaban sa loob ng 10 taon. Laging tapat at nakiisa sa mga labanan. Kitang-kita ang katapatan ko at wala akong masamang balak. Isa ka lang namang maliit na opisyal sa palasyo. Ang lakas ng loob mong siraan ng isang general na tulad ko. Ano ba talaga ang pakay mo? Huwag ka nang magpanggap. Dahil pinilit mo talaga ako, nabigyan ng hari ng may lason na alak, dahil gusto mong sakta ng hari para maagaw ang kanyang posisyon. Mahal na hari, totoo ang sinasabi ko, may lason talaga ang alak na ito. Mahal na hari, base po sa pagsisiyasat ko, ang alak po na ito ay galing talaga sa tauhan ni Resideria ng Murong na dinala dito sa palasyo at pagkatapos ay inihanda ni si Chiang Zai para sa inyong handaan. Kaya lang, si dakilang general ay maraming taon nang sumusuporta sa inyo. Tang samahan ninyo ay subok na sa hirap at ginhawa, hindi naman yata tamang dahil lang sa isang asawa po ng hari na kung ano-ano lang ang pinagsasabi ay pagbibintangan na natin si dakilang general ng pagtataksil, di ba? Saka, wag niyo pong kalilimutan ang propesiya ng astrologo ng imperial. Suriin ang alak. Mahal na hari, nasuri na po at wala po itong lason. Ito, imposible ito. Alam kong may lason ang alak na ito, bakit hindi ito lumabas sa pagsusuri? Ang lason ko ay isang pambihirang uri mula sa Nanjiang na napakalakas at mahirap matagpuan sa mundo. Paano naman makikita sa isang pirasong pilak na karayom ang ganito katinding lason? Ang walang hiyang babaeng ito talaga namang tapat sa Xiaoqi. Muntik na niyang masira ang lahat ng plano ko. Mahal na hari, ang katapatan ko ay sadyang wagas? Maaari na po sanang maalis ang pagdududa niyo sa akin, di ba? Mali ang hinala ko. Hindi ko sana dapat naisip iyon laban sa iyo. Mahal na hari,
Ipinapangako ko po sa aking buhay na siguradong may lason ng alak na iyan. Isang uri lang ng lason ang nakikita ng karayom, ngunit sa buong mundo, ang mga mapanganib na lason ay umaabot sa libo-libo. Hindi sapat ang isang karayom para masuri silang lahat. Tumahimik ka! Ngayon, ang selebrasyon ng pagtatagumpay ni General Murong. At hindi ito ang lugar para sa isang asawa po ng hari na tulad mong magwala. Huwag mong isiping dahil sa kaunting pabor po na binigay ko sa iyo, ay maaari ka nang magmalabis ng ganyan sa harap ng lahat. Hindi ko alam kung sino po ang nagutos sa iyo para lang siraan ang tapat kong lingkod at gumawa ng gulo sa palasyo. Pagdating ng bukas, ako mismo ang magpaparusa sa iyo. Ikaw. Ikaw. Ang walang hiyang babaeng ito, nagawa niya talagang... Xiangxi. Xiangxi? Mahal na hari, ngayon naniniwala ka na ba sa akin? Bakit mo ito ginagawa? Walang hiya ka! Sa kabila ng pagiging malupit niya, talaga bang tapat ka pa rin sa kanya? Sige, mukhang ito na ang nakatadhana. Tila ang kapalaran ng bansang ito ay ako mismo bilang general ang tatapos. Sige, napakagaling. Murongsi, akala ko noon, turingan natin ay parang tunay na magkapatid. Hindi ko inasahang kahit ikaw ay tatraydulin ako. Xiaoqi, tingin mo sa akin kapatid? Ikaw na anak sa labas ng mga tribo? Parang si pamilyang Xiao na kumupkop sa isang ligaw na asong tulad mo na nagawang magtaksil sa magulang at pinuno. Ang taong tulad mo na walang puso at dangal ay hinding-hindi karapat dapat maging hari ng buong mundo. Huwag kang gagalaw. Huwag mo siyang saktan. Halika. Hindi ba't mahalaga sa iyo ang babaeng ito? Basta't sumunod ka lang sa gusto ko, hahayaan ko siyang mabuhay. Sabihin mo. Ibagsak mo ang espada mo. Inumin mo ang alak na may lason, ubusin mo ang bawat patak nito. Kapag nagawa mo yan, pakakawalan ko siya. Ano, sang-ayon ka ba? Mahal na hari, ikaw ang pinuno ng sanlibutan, ang pinakamataas na hari. Hindi niyo po dapat para lang sa isang asawa mula sa kinalimutang palasyo ay isuko ang inyong buhay at ang kapakanan ng buong bayan. Mahal na hari. Iinumin ko. Iinumin ko. Mahal na hari, Mahal na hari. Hindi ko akalaing isang walang utang na loob na traidor na tulad mo ay isa rin palang lalaking sadyang baliw sa pag-ibig sa isang babae. Kung ganoon, binabati kita, Kuya Xiao, sa kusa mong pagsuko ng iyong kaharian. Mahal na hari, Ang epekto ng lason na ito ay sadyang napakasakit at hindi matagalan. Xiangxi, tiyak na napakasakit na rin ang nararamdaman mo ngayon. Pakawalan mo siya. Xiaoqi, ang mapunta sa kabilang buhay ng mag-isa, hindi ba't nakakalungkot iyon? Dahil naging magkaibigan naman tayo, ay tutulungan kita? Sabay ko kayong tatapusin. Sabi ko pakawalan mo siya. Xiangxi, nagkamali ako. Hindi ko sana pinagdudahan ang katapatan mo. Mahal na hari, ito po ang nakuha ko mula sa traidor, ang gamot para sa lason. Uminom po kayo ng maraming nakakalasong alak, bilisan niyo po at inumin ito agad. Pambihira ang gamot na ito, iisa lamang po ito. Iisa lang? Tungkol naman po kay si Changzai, hahanap po ako ng mga manggagamot para malunasan ang lason sa kanya. Ngunit ang lason na ito ay sadyang napakabihira sa mundo. Kahit ang mga dalubhasang manggagamot ay mahihirapan po ng husto rito. At kung maliligtas pa po ang buhay ni si Changzai, nakasalalay na lang po iyon sa kanyang kapalaran. Ibigay sa kanya ang gamot at ang manggagamot na lang ang tawagin niyo para sa akin. Mahal na hari, ang inyong buhay ang pinakaimportante. Paano niyo po magagawang isakripisyo ang lahat para sa isang babae? Ibigay mo sa kanya ang gamot. anong lugar ito? Ding! Dahil
Dahil sa gitna ng kwento ay nawalan ka ng malay, automatiko nitong pinagana ang nakaraang kasaysayan at ito ang nakaraang kwento ni Xiaoqi. Ang nakaraan ni Xiaoqi? Ayun siya. Nandoon. Hulihin niyo siya. Nandyan ang prinsesa ng kalaban. Tapusin siya. Bilis. Hinto. Huwag kang tumakas. Huwag kang umiyak, anak. Ililigtas ka ni Mama. Nandoon. Bilis. Mahal na hari, may sanggol na nakatago rito. Ang tela nito ay telang dragon. Ito ay telang mula sa maharlika ng kabilang panig. Siguradong ito ay dugo ng pamilya ng kalaban at itinago ito ng kanilang prinsesa dito sa lugar na ito. Kahit na may dugo siyang dayuhan, pambihira ang kaniyang pangangatawan, isa siyang henyo sa pakikipaglaban, mas mabuti sigurong ampunin ko na lang siya upang maging isa siyang mahusay na sandata ng ating bansa. Tama po ang inyong sinabi. Kung ganoon, ano po sa tingin nyo? Ang dapat na maging pangalan ng batang ito? Dapat siyang maging isang magaling na sundalo na lalakad sa gitna ng labanan, na may tapang at karangalan. Pangalanan natin siyang Xiaoqi. Xiaoqi. Sa aking kagalang-galang na si Ikasyam na Prinsipe Xiaoqi, dahil sa iyong husay sa sining at digmaan at ang iyong walang kapantay na mga nagawa, ay hinirang kita bilang bida sa 3 hukbong sandatahan upang pamunuan ang 1,000,000 sundalo para sakupin ang bansang Man. Inaasahan ko ang iyong matagumpay na pagbabalik upang hindi mabigo ang aking tiwala. Bilang anak, hindi ko po bibiguin ang inyong pagpapalaki at pagtuturo sa akin. Tatapusin ko ang lahat ng kalaban sa bansang Man upang palawakin ang teritoryo ng ating bansang Xiao. Xiaoqi, marahil ay hindi mo pa alam na ikaw ay isang hamak na anak sa labas ng bansang Man. Ang isang gaya mo ay nakikipaglaban sa sarili mong lipi, napakagandang panoorin ito. Kay Ikasyam na Prinsipe at sa pinuno ng hukbo na si Xiaoqi dahil sa tagumpay sa pagpapalawak ng lupa at pagsupil sa bansang Man. Ina, Itay, kahit hindi ko alam kung nasaan kayo, kapag matagumpay na akong nagwagi, hahanapin ko po kayo upang magkasama-sama na tayo muli bilang pamilya. Xiaoqi, dahil sa pagpuksa sa mga pinuno ng bansang Man, sa iyong kahangahangang galing, gagantimpalaan kita ng 10,000 gintong dolyar. Ang hamak na si Xiaoqi ng bansang Man, siguradong hindi niya inakalang, hindi lang ang kanyang sariling mga magulang at pamilya ang kanyang tinalo, kundi pinabagsak niya rin ang sarili niyang bayan. Ang labanang ito sa pagitan nila ay sadyang nakakabilib. Ang asong ito, na si Xiaoqi, matapat na at madali pang gamitin, sa 20 taon naming pag-aalaga sa kanya, nagampanan niya rin ng maayos ang kanyang gamit. Humanap kayo ng dahilan balang araw upang tapusin na ang buhay niya. Traidor na Xiaoqi. Isa ka lamang hamak na ampon ni pamilyang Xiao, ngunit nagawa mong agawin ng korona sa iyong ama at kapatid. Ina, Itay, naiganti ko na po kayo. Bakit kahit nasa akin na ang buong mundo, pakiramdam ko ay nawala sa akin ang lahat? Ginamit lamang pala siya ng ibang tao? Ibig sabihin, nagamit lang siya ng ibang tao. Ito ba ay tunay na nararamdaman o isa lamang pagkukunwari? Mahal na hari, Mahal na hari,
Bakit kahit nasa akin na ang lahat, ay parang nawala naman sa akin ang lahat? Sa totoo lang, halatang mahalaga sa kanya ang pagtingin ko sa kanya. Inialay niya ang sarili niyang buhay para protektahan ako dahil buong buhay niyang naranasang maloko at kailanman ay walang sinuman ang tunay na nagmahal sa kanya. Mabuti naman po, mahal na Reyna, nagising na rin po kayo. Maayos na ako. Xiaoqi. Sandali, kamusta ang mahal na hari? Mahal na Reyna, para iligtas po kayo, ang kaisa-isang panlaban sa lason ay ibinigay niya sa inyo. Tanging lakas ng loob na lamang niya ang kanyang ginagamit upang mailabas ang lason sa kanyang katawan. Sa ngayon po ay nanganganib ang buhay niya at hindi pa po sigurado ang kaligtasan niya. Ano? Mahal na Reyna, hindi pa po kayo lubusang magaling, mahal na Reyna. Doktor, kailan magigising ang mahal na hari? Mahal na Reyna, masyadong maraming nakakamatay na alak ang nainom niya at hindi agad nakainom ng panlaban sa lason. Ang kalagayan niya ngayon ay lubhang mapanganib. Ang inyong lingkod ay gagamit na ng makamandag na bundok tiyang-bay na silkworm para makatulong sa kanyang sariling lakas at malabanan ang lason gamit ang kapwa lason upang mawala ang bisa nito. Pagdating naman sa kung kailan siya magigising, kailangan na nating umasa sa kapalaran. Sige. Naiintindihan ko. Maaari na kayong lumabas. Ako na ang magbabantay sa kanya rito. Masusunod po. Kung sasabihin ko na ang init ng katawan ko ay ibibigay ko para sa'yo, maaari ka bang magising ng mas maaga? Mahal na hari, gising na po kayo. Kayo! Sulit ba? Anong sulit? Isugal ang buhay para iligtas ang isang masamang pinuno na kinasusuklaman ng lahat. Sa tingin mo ba ay sulit iyan? Kung ganoon, ang pagsasakripisyo ng inyong sariling buhay para sa akin, ang pag-inom ng lason at pagtapon sa lunas, naisip niyo rin po ba kung sulit iyon? Magkaiba iyon. Mabuti kang tao, habang ako ay hindi. Dati akong nagtaas ng espada at tinapos ang buhay ng sarili kong mga magulang. Pinamunuan ko ang 1,000,000 hukbo upang sakupin ang lupain ng karatig bansa. Pinarusahan ko ang aking amang nagpalaki sa akin at ang mga anak ng Xiao Clan upang agawin ang trono ng Xiao Clan. Ano naman ngayon kung nasa akin ang kapangyarihan? Ang mga nagsilang at nag-alaga sa akin ay lahat nawala sa ilalim ng aking mga kamay. Maliban sa kasalanan at sakit, ay wala na itong lahat. Sulit pa rin bang iligtas ang isang tulad ko? Sabi ko na po noon, sa mundong ito, walang sinuman ang may ganap na kontrol sa kanilang kapalaran. Kayo ay isang hari. Pero ano naman ngayon? Sa daloy ng mundo, tayo ay mga maliliit lamang na piyesa. Sa lahat ng mga pagkakamali, hindi nyo ito kasalanan, kasalanan ito ng mundo. Ang inyong mga pagkakamali at paghihirap ay bunga ng labanan ng dalawang bansa, ang hindi pagkakaunawaan. Dahil na rin sa maruming politika at panganib sa loob ng palasyo. Dahil ito ang itinadhana para sa inyo, ang makarating kung nasaan kayo ngayon, wala na kayong magagawa kundi tanggapin ito. Dahil ginawa nyo naman ang lahat. Itinadhana. Kung ang lahat ay nakatakda na, paano pa? Babaguhin ng isang tao ang kanyang kapalaran. Sa pagbabago ng kapalaran, hindi ang langit ang kailangang baguhin, hindi rin ang tadhana, kundi ang narito. Sa inyong puso. Xiangxi, iniligtas mo ang buhay ko at gumaan din ang loob ko dahil sa iyo? Anong gusto mo? Maibibigay ko ang kahit na ano. Simula bukas, sa iyo na ang trono ng reyna sa palasyong ito. Nabigo ang side mission. Mangyaring bumalik sa main mission? Kung hindi ay, hindi ka na makakabalik sa tunay na mundo. Mahal na hari, ayaw ko po ng trono o anumang gantimpala. Ang gusto ko lang ay, bakit? Kailangan ko lang matapos ang misyon na iyon para makabalik na ako. Pero bakit? Nakakaramdam ako ng lungkot sa puso ko. Ang gusto mo lang ay ano? Ang gusto ko lang ay mapansin niyo ako kahit isang beses lang.
Basta, mahalin man lang ako ng hari ng kahit isang beses. Xiangxi, nalason ka at may sugat pa? Magpahinga ka muna ng 2 araw. Ang gusto mo? May mahaba pa tayong panahon para riyan. Mahal na hari, gagawin niyo ba talaga si Qianzai na reyna? Pagkatapos ng 3 araw ay gaganapin ang seremonya. Ayusin mo na ang lahat. Mahal na hari, pag-isipan niyo po itong mabuti. Matagal nang may hula si astrologo ng imperial na itong si Qianzai ay magdadala ng kapahamakan at pagtataksil sa pinuno. Kahit na may naitulong siya sa pagliligtas sa inyo, hindi niyo po siya maaaring gawing reyna agad. Isang panaginip lang iyon. Bakit tayo maniniwala sa mga sabi-sabi? Ang utos ko ay wala kang karapatang kwestiyonin. Paumanhin po, hindi ko na uulitin. Sa wakas ay may gantimpala ka na, na maari kang kumuha ng isang gamit mula sa modernong mundo, pero bakit isang libro sa eskwela ang ipinapakuha mo sa akin? Hindi ba babalik na rin ako malapit na? Kapag binilang mo ang oras, sakto ang pagbalik ko sa linggo ng pagsusulit at ayokong bumagsak sa klase. Narito na ang mahal na hari. Narito na ang mahal na hari. Si Qianzai, tanggapin mo ang utos ng hari. Hindi na kailangan. Kahit kailan ay hindi gusto ni Xiangxi ang ganitong mga formalidad. Tungkol sa pagpili ng reyna, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Maaari na kayong umalis. Masusunod po. Mahal na hari, ano po ang ibig sabihin nito? Simula ngayong araw, itinatalaga na kita bilang aking reyna. Ang mga regalong ito ay ipinahanda ko sa opina ng palasyo na may 108 iba't ibang uri. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang mga ito. Mahal na hari? Ang mga regalong ito ay tunay na napakamahal at sadyang marangya, ngunit nakakalungkot dahil wala kahit isa rito. Ang tunay kong hinahangad. Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mo? Ang ibon na ito ay mukhang cute. Ang kanaryong ito ay galing sa alay ng kanlurang zoo. Hindi ito mabibili ng kahit anong halaga at mayroon lang isang pares nito. Ang isa ay nasa aking palasyo. At dahil alam kong tahimik at malungkot dito sa iyong kwarto, ibinigay ko ito para may maglibang sa iyo. Napakaganda nga nito, ngunit sayang, dahil habang buhay na siyang makukulong sa loob ng maliit na hawlang ito. Ang hawla ng kanaryong ito ay gawa sa purong ginto at napakataas ng halaga. Umiinom siya ng likwan at kumakain ng Yanzi tribute rice. Dahil sa ganitong karangyaan at pagmamahal na natatanggap niya, bakit mo nasabing sayang? Ang halagang sinasabi mo ay base lamang sa paningin mo? Ang marangyang buhay na ito ay ayon sa itinakda mong antas ng tao. Ang tinatawag mong pabor ay bunga lang ng iyong sariling paniniwala. Pero paano malalaman ng isang ibon? Ang tungkol sa yaman o katayuan? Ang tanging hangad niya? Ay ang malawak na kalangitan at ang pagiging malaya. Wei Xiangxi, bakit ang mga iniisip mo ay laging iba sa mga ordinaryong tao? Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Mahal na hari, kung sasabihin ko ba sa inyo, maniniwala po kayo? Basta sabihin mo lang, maniniwala ako. Mahal na hari, ang totoo po niyan ay nagmula ako sa ibang panahon. Hindi ako nabibilang sa panahong ito. Time travel, naintindihan niyo po ba? Time travel? Kumbaga, noong hindi pa po ako napupunta rito, sa modernong panahon na iyon, hinding-hindi ito katulad ng inyong kaharian at sinaunang pamumuhay. Hindi lang po advanced ang teknolohiya doon, kundi pantay rin ang mga lalaki at babae. May karapatan kaming mag-aral at magkaroon ng sariling trabaho. Doon ba sa inyong modernong panahon? Ganito ba ang uri ng pag-aaral? At ganitong trabaho rin ba ang ginagawa mo? Hindi po. Doon po sa amin, ang pag-aaral ay nahahati sa iba't ibang kurso. At ang kurso ko po ay tungkol sa kalusugan ng mga lalaki. Kalusugan ng mga lalaki? Kumbaga, kasi po, Ibig bang sabihin ay araw-araw kang tumitingin ng mga ganitong hindi kagalang-galang na sakit ng ibang mga lalaki? hindi po? Mahal na hari, sa amin pong mga nag-aaral ng medisina, walang pinagkaiba ang lalaki sa babae, pare-pareho lang silang lahat sa aming paningin. Tsaka isa pa po,
Ang pinag-aralan ko lang naman ay teorya mula sa libro. Hindi ako papayag. Anumang pag-aaral ang gusto mo o anumang trabaho ang gusto mong gawin, mapapayagan ko. Pero pagdating sa pag-aaral na iyan sa mga lalaki, ako lang dapat ang tinitingnan mo. Mahal na hari, hindi naman po ako tumitingin ng ibang lalaki. Nagbabasa lang naman po ako ng libro. Anong maganda sa pagbabasa ng librong iyan? Kung ano ang nasa libro mo ay mayroon din ako, bakit hindi mo na lang ako ang tingnan? Ang tindi naman magselos ng haring ito. Bakit pati drawing sa papel pinagseselosan niya? Sige na, hindi na ako magbabasa ng libro. Simula ngayon, ikaw na ang gagawin kong lesson sa medisina? Ayos ba? Dahil sinabi mong galing ka sa modernong panahon, medyo interesado ako. Para sa mga mag-asawa doon, paano ba ang samahan niyo sa araw-araw? Pagdating sa bagay na iyan, marami akong ikukuwento sa iyo. Sa amin, isa lang ang asawa. Kailangang maging tapat ng lalaki, bawal ang mambabae, at hindi pwedeng marami ang asawa. At sa lugar namin, ganito kataas ang mga gusali at ganito naman kalapad ang mga kalsada. Maging ang kama doon, yung tipong sobrang lambot na Simmons na kama, lulubog ka talaga kapag humiga ka. Iba kaysa sa nandito nyo. Ano ang Simmons? Tsaka tayong dalawa. Hindi na mahal na hari at mahal na prinsesa ang tawagan. Hindi na rin asawang lalaki at asawang babae. Dapat ang tawag mo sa akin ay wifey at ang tawag ko sa iyo ay hubby. Wei Xiangxi. Xiangxi. Wifey? Hubby, Ang Xiaoqi na iyan na anak sa labas? Siguradong hindi niya inasahan na siya mismo ang nagpahamak sa sarili niyang pamilya at siya rin mismo ang sumira sa sarili niyang bayan. Para lang siyang asong gala na inampon ni pamilyang Xiao, pero niloko ang mga magulang at pinuno. Ang masamang taong tulad mo ay walang karapatang mamuno sa mundong ito. Magdesisyon ka na agad. Tapusin na siya para wala nang maging problema. Lahat ng tao sa mundong ito ay niloloko ako. Niloko ako ng ama ko at ng aking kapatid, maging ang pinakamatalik kong kaibigan ay niloko rin ako. Paano naman ikaw? Lahat ba ng ginagawa mo para sa akin ay panloloko rin lang? mahal na hari. Paalala mula sa kaibigan, malapit na ang huling kabanata ng kwentong ito, kaya pakiusap, lumabas ka na agad sa tarangkahan ng palasyo upang bumalik sa totoong mundo. Huling kabanata? Bakit ang bilis? Opo, kahit na nakumpleto mo na ang pangunahing misyon, kung hindi ka palalabas sa lalong madaling panahon, ay mawawala ka rin kasabay ng pagtatapos nito. Kung ganoon? Ano ang huling kabanata? Bakit mo kailangang itanong yan? Importante ba ito sa iyo?
Oo, importante. Ito ang orihinal na nobela at nandito ang huling kabanata. Mula nang sumapit ang buwan ng Nobyembre, nakipagsabuatan ang mga rebeldeng hari sa mga dayuhan at lumusob ang malaking hukbo. Dire-diretsong pumasok ang 28 rebeldeng hukbo at sinakop ang kabisera. Sa gabing may nyebe ng unang buwan, nawala na si Xiaoqi at naglaho ang kaharian. Xiangxi. Xiangxi. Mahal na hari, anong ibig sabihin nito? Ako mismo ang nagluto nito para sa iyo? Subukan mo kung pasok sa panlasa mo. Isa po kayong hari. Bakit bigla kayong nagluto para sa akin? Hindi ba't sinabi mo kahapon? Nasa panahon ninyo, dapat din ang mga lalaki ang nag-aasikaso sa bahay at nagluluto para sa kanilang asawa? Bakit? Minamaliit mo ba ang kakayahan ko sa pagluluto? Hindi po, paano nyo naman nasabi yan? Napakasarap po nito. Iwan mo na lang muna yan. Hindi masyadong panatag ang kalagayan sa mga hangganan nitong mga nakaraang araw. Marami akong inaasikasong problema sa gobyerno, kaya hindi kita gaanong masamahan. Ngunit huwag kang mag-alala, tuloy pa rin ang seremonya ng iyong pagluklok bilang reyna. Ibinigay ko na ang pangako ko sa iyo, at hinding-hindi kita bibiguin. Simula noong Nobyembre, nakipagtulungan ang mga pinuno ng probinsya sa mga dayuhan at pumasok ang malaking hukbo. Noong ika-28, tuluyan nang nakapasok ang mga kalaban at nasakop ang kabisera. Isang gabi ng taglamig noong Enero, wala na si Xiaoqi at bumagsak ang bansa. Sinasabi niyang hindi ligtas ang hangganan at abala siya sa gobyerno. Ang katapusan ba ng bansa ay nagsisimula na bang magkatotoo? Abala ako sa mga gawain ng bansa. Bibisitahin na lang kita mamaya. Mahal na hari. Hoy, wag mong sabihing balak mong baguhin ang dulo ng kwento. Sa nobela, matagal nang puno ng korupsyon ng gobyerno. Noong panahon pa ng sinundan ni Xiaoqi, mas malala ang bulok na sistema at pagkawatak-watak. Sa inyong dalawa lang, imposibleng mabago ang dulo kung saan babagsak ang bansa. Dapat ka nang magmadali balik sa totoong mundo. Huwag ka nang magsayang ng oras. May gusto ka bang sabihin sa akin? May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala po. Ang akin lang ay nalulungkot akong iwan kayo. Mahal na hari, oras na po para matulog. Kahit na busy kayo sa gobyerno nitong mga nakaraang araw, hindi niyo po dapat pabayaan ang inyong kalusugan. Medyo magulo sa mga probinsya nitong mga nakaraang araw at parang may mga traitor sa gobyerno. Ipaalam sa lahat, mula sa araw na ito, kailangang mag-recruit ng maraming sundalo at kahit sino pang pumasok o lumabas ng palasyo, kailangang imbestigahan ng mabuti. Opo. Nga pala mahal na hari, ang gown para sa pagiging reyna pati na ang korona ay gawa na po. Bukas ng umaga ay dadalhin ko na po ito kay si Chiang Zai. Iwan mo lang dyan. Ako na mismo ang magbibigay niyan sa kanya mamaya. Sa pinanggalingan ko, isa lang dapat ang asawa, ang lalaki ay dapat matino, at hindi pwedeng magtaksil. Simula ngayong araw, paalisin ang lahat ng ibang asawa sa palasyo. Dito sa palasyo ko, si Wei Xiangxi lang ang tanging reyna. Mahal na hari, pero, Bakit? Kahit anong takbo pa ng istorya, hindi pa rin mababago. Ang nakatakdang katapusan ng Xiao Clan? Anong gagawin ko ngayon? Sumuko ka na! Si Xiaoqi ay ang malaking kontrabida sa nobela. Kahit anong pagbago mo sa kwento, siguradong hahantong pa rin siya sa pagbagsak at mawawala ang lahat sa kanya. At ikaw na rin ang nagsabi na nakatadhana na ang lahat ng ito. At saka, ito ay isa lamang nobela na isinulat ng isang may akda. Bakit? Bakit kailangan siyang maging hari? At isa lamang siyang tauhan sa nobela? Masyado mo siyang iniisip. Kung mahal mo na ba siya? Ako. Hindi ko alam. Kaysa kay Xiaoqi, mas dapat mong alalahanin ang sarili mo.
Naglabas na siya ng utos na i-lockdown ng buong palasyo at ngayong gabi ito na ang huling pagkakataon mong tumakas. Ngayong gabi? Ngayong gabi, iisa lang ang taong makakapagpalabas sa'yo. Ang taong iyon tulad mo ay galing din sa totoong mundo. Ang misyon niya ay ilabas ka sa palasyong ito. Paano ko siya makahanap? Nandito na siya. Hello? Ikaw? Huwag kang magsalita, makinig ka lang sa mga plano ko. Xiangxi, simula ngayon, ikaw na ang tanging asawa ko, ang pinakamataas sa lahat. Ang trono ng pagka-preyna, ito ay para lamang sa iyo. Siguradong magugustuhan mo ito, di ba? Ang misyon mo ay makasama ang hari sa kama. Oo, tapos na ang misyon ko at oras na para umalis ako. Sa sandaling makalabas ako sa pintuan ng palasyo, makakabalik na ako sa totoong mundo. Eh paano naman ang misyon mo? Sabi ng system, ang misyon ko ay ihatid ka palabas ngayong gabi. Nagkataon na ako ang naka-duty ngayong gabi. Palihim kitang ilalabas mamaya. Kapag nalampasan ko ang pintuang ito, ngayong araw, tuluyan na akong aalis sa mundong ito. Wei Xiangxi, Kailangan lang na mahalin ako ng hari kahit minsan. Ang misyon mo ay makasama ang hari sa kama. Oo, tapos na ang misyon ko at aalis na ako. akala ko, ikaw lang sa buong mundo, ang tanging taong tapat sa akin. Hindi ko akalain na magagawa mo rin akong iwan na pati pala ikaw ay niloloko ako. Wala na tayong oras, ihahatid na kita palabas ng palasyo. Ikaw! Bilis, alis na. Hindi niya ako magagawang saktan. Sinasabi mong hindi ko kayang saktan ka? Niloloko mo lang ang damdamin ko. Bakit kailangan mo akong iwan? Kulang pa ba ang mga ginawa ko para sa iyo? Bakit pati ikaw ay iiwan ako? Mahal na hari? Mula ako sa modernong mundo, hindi ako maaaring habang buhay na makulong sa loob ng palasyong ito. Alam ko, dahil alam ko na hindi ka katulad ng mga karaniwang babae, kaya ibinigay ko sa iyo ang posisyon ng reyna, ang yaman, at ang pinakamataas na karangalan. Kahit na para sa iyo, pinaalis ko ang lahat ng iba kong mga asawa. Pero ikaw? Iniligtas mo ang aking buhay. Nakuha mo ang aking pagmamahal. Ang lahat ba ng ito ay para lamang makabalik sa tinatawag mong modernong mundo? Ang lahat ba ng ginawa ko para sa iyo ay hindi sapat para manatili ka sa piling ko? Mahal na hari, mahirap man itong paniwalaan, ang mundong ito na ginagalawan nyo ay isa lamang kwento sa libro. Ang ating tadhana ay nakatakda ng magtapos dito. Tadhana na hindi ako kabilang sa mundong ito. Ang mundong ito ay nakatakda ring matapos. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ito ng sarili mo. Isang kahangalan. Anong kwento sa libro? Wei Xiangxi. Sa mga sinasabi mo, nasisiraan ka na ba ng bait? Mahal na hari, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Ang katapusan ng kwentong ito ay matagal nang nakatakda. Nakatakdang gumuho ang bansang Xiao at ikaw ang magiging huling hari nito. Maaga man o huli, depende lang iyon sa isusulat ng may akda. Kung pakikinggan mo pa ang payo ko, bago pa mawala ang bansa at ang buhay mo, iwan mo na ang trono at tumakas ka na. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mong magsalita sa harap ng mahal na hari ng mga kataksilang gaya nito. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa hari para sa iyong pamilya. Hayaan na. Xiangxi, ang mga kabaliwang sinabi mo, maaari kong baliwalain. Magtatanong ako sa iyo sa huling pagkakataon ng tapat? Nais mo bang manatili bilang aking reyna? O gusto mong bumalik sa sinasabi mong modernong mundo? Patawad po, mahal na hari. Ngunit pipiliin ko ang kalayaan. Mga kawal. Narito po kami. Ipakulong si Wei Xiangxi sa piitan, bantayan siyang mabuti, at huwag hahayaang makalabas. Masusunod po. Mahal na hari, malapit na ang katapusan ng kwento. Hindi ako maaaring manatili rito, mawawala ako. Mahal na hari. Hinding-hindi kita hahayaang makaalis. Sa buhay na ito, ikaw ay mananatiling akin lamang. Ang mundong kinalalagyan nyo ngayon ay isa lamang itong kwentong nakasulat. Ang katapusan ng kwentong ito ay matagal na talagang nakatakda. Nakatakdang bumagsak ang bansang Xiao at nakatakda kang maging isang pinunong nawalan ng bayan. Lahat po kayo makinig. Mahal na hari,
mayroon pong malaking sakuna. Nagkakaisa ang tatlong rehiyon sa pag-aalsa at ngayon ay nasakop na nila ang Heluo. Ihanda ang tatlong hukbo ng Longxiang, Huben at Xuanjia at supilin ang tatlong rehiyon. Masusunod po. Ang pag-aalsa ng tatlong rehiyon, pagkasakop sa Heluo, pag-utos ng Emperador Wu Xiaoqi sa tatlong hukbo, ang pagsupil sa kanila. Ang nakasulat sa aklat na ito, bakit sa mga nangyari kani-kanina lang ay parehong-pareho. Ang nakasulat sa aklat na ito, paanong ang nangyari kanina lang ay magkatulad na magkatulad. Mahal na hari, ang tatlong bayan ay nakipagsabuatan sa kaaway. Nagtulungan silang sakupin tayo, papatimog na ang hukbo ng kalaban. Inaatake nila ang hangganan ng bansang Xiao at napasok na nila ang Liangzhou. Ipadala ang hukbo sa bawat probinsya at protektahan ang mga mahahalagang daanan. Opo. Nakipagtulungan sa kaaway at nagtaksil ang tatlong bayan, nagtulungan sila at sinakop ang Liangzhou. Nagpadala ang Xiaoqi ng hukbo. Ibig bang sabihin nito, ang lahat ay gaya ng sinabi ni Wei Xiangxi? Ang aklat na ito, totoo ngang naisulat ang tadhana ko nang walang pagkakamali. Ang wakas ng kwentong ito ay matagal na talagang itinakda. Itinakda na mawala ang bansang-bansang Xiao at itinakda kang maging isang haring babagsak. Ang wakas. Papasok ang mga rebelde sa kabisera, wala na ang Xiaoqi, at maglalaho ang bansang Xiao. Imposible? Hindi maaari? Paanong ako ang magiging huling hari ng bansang ito? Balita, mahal na hari, may masamang nangyari po. Ang mga pinuno ng hukbong Longxiang ay nagrebelde na. Tinapos nila ang mga pinuno ng Huben at Xuanjia at ngayon ay pinamumunuan na ang tatlong hukbo upang sakupin ang Kyoto. Ipadala ang mga gwardya ng palasyo. Ako mismo ang mamumuno sa laban na ito. Opo. Ang haring si Xiaoqi ay mamumuno sa digmaan, paparusahan ang mga rebelde na tatagal ng 10 taon. Maraming nagdusa, pagkalipas ng 10 taon, mawawala na siya at ang kanyang bansa. Kahit anong gawin ko, talaga bang ang wakas na ito ay ang aking tadhana? Nakasok na ang mga rebelde sa kabisera, malapit na ang katapusan, mabibigo na ang misyon. Mabibigo na ang misyon. Kahit ano pa ang gawin ko, ganito pa rin ba talaga ang nakatadhanang maging wakas? Mundo ang may kasalanan nito. Sa buong mundo, ang lahat ay walang magagawa sa kapalaran. Ikaw man ay isang hari? Ano naman? Sa gitna ng takbo ng panahon, isa ka lamang napakaliit na piyesa ng laro. Dahil nakatadhana na ang lahat at wala nang mababago, ano pa? Ang magagawa kong paraan? Isang ulat. Mahal na hari, handa na po ang 200,000 guwardiya. Mangyaring pamunuan niyo po ang hukbo sa laban. Sapat na. Mahal na hari, Dahil nakatadhana na ang katapusan. Bakit pa ako? Dapat maging sanhi ng dagdag na pagpaparusa. mahal na hari, balak niyo po bang sumuko ng hindi lumalaban? Hindi po maaari iyan, mahal na hari. Bilang pinuno ng bansa, kung susuko kayo ng walang kahit anong laban, hindi po ba't pagtatawanan kayo ng buong mundo, mahal na hari? Ang pag-unlad at pagbagsak ng bansa ay nasa kamay ng langit. Nakarating na ang bansang Xiao sa puntong ito. Malapit na ang ating pagbagsak. Bakit ko pa kailangang isipin ang aking karangalan? Kung magdurusa naman ang taong bayan? Isang ulat, mahal na hari, masamang balita, nakapasok na po ang mga rebelyon sa siyudad. Tamang-tama ang dating nila. Ako na mismo ang haharap sa kanila para makipag-ayos. Huwag mo nang balaking tumakas. Mahal na hari, Sumunod ka sa akin, palalabasin kita. Xiangxi, kung ang katapusan ay nakatadhana na, ang tanging bagay na maibibigay ko sa iyo ay ang kalayaang ninanais mo. Si Emperador Wu
ay tunay ngang isang mahusay na mandirigma ni hindi ka matalo-talo kahit ng napakaraming tao. Kung hindi dahil sa matagal ko ng pagpaplano, ay baka wala pa rin akong magawa laban sa iyo. Hindi ko maintindihan. Mayroon kang 3,000 guwardiya sa palasyo na mahuhusay makipaglaban, pero bakit hindi ka nagpadala kahit isang kawal at isinama mo lang ang isang babaeng ito upang humarap sa kapahamakan? Nag-alsa kayo? Hindi ba para lang sa trono ng bansang Xiao? Kahit sino ang maupo sa tronong ito ay pareho lang. Pero kung gusto nyong ibigay ko ito sa inyo, mayroon akong 3 kondisyon. Kapag hindi ka pumayag, ngayon din ay tatapusin ko na ang buhay mo. Sige, sabihin mo sa akin, anong mga kondisyon mo? Una, ang kaguluhan ng pag-aalsa ngayong araw ay hindi dapat madamay ang mga mamamayan sa lungsod. Walang dapat masaktan kahit sino sa kanila. Ikalawa, kapag naupo ka na sa trono, itigil ang labanan at digmaan, mamuno ka ng may kabutihan. At simula ngayon ay maging payapa na ang buong mundo. Ikatlo, hayaang makaalis ng ligtas ang aking reyna. Ang una at ikalawang kondisyon ay tungkulin naman talaga ng isang mamumuno, kaya natural na papayag ako. Pero tungkol sa ikatlong kondisyon, nabalitaan ko na ang mahal mong asawa ay napakatapat sa iyo. At dahil likas akong mapagduda, paano ko siya hahayaang makaalis ng ligtas? Subukan mo lang. Maliban na lang kung mapapatunayan niya sa akin ang katapatan niya sa akin. Kapag natapos mo na ang buhay ng haring ito, saka ko lang siya hahayaang makaalis. Ano sa tingin mo? Mahal na hari, wag po. Hindi ko kaya. Naitakda na ang aking katapusan? Maluwag sa loob ko itong gagawin para sa kalayaan mo. Hindi. Hindi maaari. Hindi. Mahal na hari? Mahal na hari. Kung may susunod man na buhay, gusto ko ring pumunta sa mundo mo at maging isang simpleng mag-asawa. Naabot na ang huling bahagi. Malapit ng lisanin ng mundo ng misyon. Paunawa, paalis na sa mundo ng misyon. Ayos. Ang galing. Paano mo nagawang umarte ng ganoon kagaling? Sisi, saan nanggaling ang napakatibay mong emosyon? Hindi ba nag-aaral ka ng medisina? Ito. Parang ang daming pinagdaanan sa totoong buhay. Direktor, sa totoo lang, totoo ngang naranasan ko na ito. Xiaoqi. Tapos na ang nobela ng matagal na panahon? Nasaan ka na kaya ngayon? Tara. Maghanda na para sa susunod na eksena. Kukuhanin na ang eksena ng paglalambing sa kama. Tara. Direktor, paglalambing sa kaman agad ang susunod na eksena? Sisi, ang bida nating lalaki sa drama na ito ay ang ating investor na si President. At ang hitsura niya ay talagang napakagwapo na parang walang katulad. Huwag kang mag-alala. Sa pakikipag-eksena sa kanya sa kama, siguradong hindi ka talo. Tingnan mo, haya na siya. Nandito na, maligayang pagdating President Xiao, Actor Xiao. Halina kayo, bilis, susunod na eksena na. Wei Xiangxi. Matagal na tayong hindi nagkita.